Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw, February 27, 2025. Ako po'y handa nang sumagot sa inyong mga katanungan. First question, Jean Mangalus, Philstar. Hi, good morning po. Good morning, ma'am. The NBI recently arrested 2 Chinese spies and 3 Filipinos for spying on Malacanang Palace. How is the palace responding to this? Can we expect the palace to double security following these threats? Yes, of course, nakakaalarma po talaga yung balita na yan. At pagpupursigihin pa po natin at paiigtingin po natin ang ating puwersa para pumasok po ang mga sinasabi at napagbibintangang spies. At kailangan po talaga na mas maigting ang pagsisiguridad or ang seguridad ng ating palasyo at of course ng Pangulo. Following this development, does the President have a decision on the citizenship of Li Duanwang, the Chinese national who's vying for a Filipino citizenship? Yes, kung matatandaan natin, itong si Li Duanwang, siya yung Chinese citizen na nagkaroon ng proposed bill na nag-grant or na-approve ng Senado at ng House para siya ay mabigyan ng at mag-grant ang kanyang naturalization or mabigyan ng certificate of naturalization. Okay, meron tumutol dito si Senator Risa Hontiveros because meron di umanong red flag dahil sa link sa Pogo. Sa ngayon po ay hinihintay po natin ang enrolled bill at ang Pangulo po ay pag-aaralang mabuti ang nasabing enrolled bill at hintayin po natin kung ano magiging desisyon niya. At pangako po ng ng Pangulo ay aaralin po ito mabuti bago po ito mapirmahan o kung ito man ay mabibito. So hintayin po natin ang kanyang action. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Speaking of Senator Risa Hontiveros, she expressed alarm recently over the resurgence of POGOs almost 2 months after the ban on POGOs took effect. Sabi niya na reinvent lang daw itong mga POGOs na to into other scam operations. Ano po ang ginagawa ng palasyo tungkol dito? Makikipag-ugnayan po tayo sa ating mga ahensya na dapat na tumugis kung meron pa pong mga POGOs dito na siyang nagtatrabaho, nag-ooperate ng walang lisensya. Obligasyon po ng gobyerno na tugisin ang mga ito dahil sila po ay illegal. Makakaasa po kayo ng mabilisang aksyon dito. And also, ma'am, she also pointed on the resurgence ng mga text scam messages na patuloy pa rin daw po after the ban on POGOs. Ano po yung gagawin din natin dito? Maliban po siguro sa magiging aksyon ng palasyo at ng gobyerno, magiging pagpupursigihin po rin natin na maiayos yung batas patungkol dito. Dahil sa ngayon po, yung batas patungkol sa SIM card registration, ito po ay isang dahilan kung bakit nagkakaroon pa po ng ganitong klaseng mga text scams. Dapat po ito ay masuri muli para po maging epektibo ang batas na ito. Last na lang, ma'am. Si Senator Risa kasi she was pointing on several loopholes dun sa EO 74 na kailangan daw po dapat ma-address. Anong particular yung EO 74? SIM card. Yung SIM card. Okay, SIM card. Yun nga po, kahit noon pa po, sinasabi natin ay mukhang meron po talagang loopholes. Ang nasabi, maski na po yung batas, sinabi nga po, ang pagre-register dito ay maaaring gawing online at ito ang naging sanhi ng problema kung bakit hindi naging maayos ang pagrerehistro at patuloy pa rin po ang mga pagrerehistro kahit po sinabi nila yung mga tao ay kahit mga monkeys ay nakakapagrehistro. So ito po ay talagang kung tutusin na ipaglabastangan sa batas natin. Pero mas maganda po talaga na pag-usapang mabuti paano maaayos ang batas nito. Pogo ba? So, She was talking about yung particular provision dun sa EO that excludes online games of chance conducted in PAGO or operated casinos, yung mga licensed casinos, and junket agreements po. Dahil po ngayon ay nagkakaroon po ng problema ayon sa balita, pag-iigtingin po natin at pag-aaralin pa po nating mabuti kung ano pa ang dapat gawin. Katulad po ng aking sinabi, mabilisan pong aksyon ito dahil hindi po talaga dapat nananatili rito ang mga illegal na operasyon ng POGO. Ace Romero, Philippine Star. So Yusek, follow up lang doon. So will Malacanang push for amendments to the law on POGO and the law on the SIM card registration given those problems that you mentioned earlier? We have not yet talked about that, but as a lawyer,
kailangan po talaga na magkaroon ng amyenda, especially doon sa SIM card registration. Kailangan po na ang pag-register dito, katulad po kapag kayo kumukuha ng driver's license, personal po kayong pumupunta. Kahit pag pumunta po kayo at kumuha po ng NBI clearance, pumupunta po kayo ng personal. Kakayanin po natin ito, marehistro ng tama ang mga SIM cards natin para maiwasan po yung mga ganitong klaseng scams na kahit na lang sino, bumibili na lang ng SIM card, may bayad, bumibili sa iba, binebenta ang kanilang identity. Mahihirapan po tayong sugpuin ng krimen kapag po ganun na nangyari. So it's accurate to say that Malacanang is open to amendments to both the laws on SIM card registration and POGOs. Kung yan po ang makakabuti sa interes ng taong bayan, gagawin po natin at kami po ay magiging tulay din po para po ito ay masiayos, ano yun? Masawata at maayos. Salamat po. Death Narciso, DZRH. Follow up lang po dun, ma'am. Kasi kung binabanggit po ninyo na yung registration dapat ay gawin dun sa mga ahensya or offices, hindi po ba taliwas yun dun sa gusto ng Marcos administration na digitalization? Okay. Okay, meron tayong, ang polisiya at ang pinupush po ng ating Pangulo, at least magkaroon po ng 95% na transaction, digitalized transaction, especially sa government. Bakit ka? Para po mas mabilis ang transaksyon. Halimbawa po, kaya umuutang sa bangko. Hindi po masyado mahihirapan dahil digitalized na lahat. Pero ang pinapatungkulan niyo po ba ay patungkol kay... SIM card po, register. sa SIM card. What do you mean? Hindi ko makuha po yung inyong tanong. Sabi niyo po kasi yung SIM card registration online. So, dapat... Okay. Okay. That will be a different issue. Mas dapat paigtingin natin yung tamang pagrehistro. Kasi po pag ito naman ay ginawa nating online, mangyayari po ulit. Itong nangyari na maling pagrerehistro, kahit sino na lamang po ay nagrerehistro, maraming binibiling SIM cards at ibinebenta sa mga sindikato. Yun po ang dapat nating ayusin. So dapat po talaga kung magrerehistro ng SIM card, dapat personal. Tuesday New, DZBB. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Ito po siguro yung iniaantay yung tanong tungkol kay DOTR Secretary Vince Dizon. Opo. Yun nga po, what is the palace take on the recent actions of the new DOTR Secretary Vince Dizon? Like suspension of cashless transactions, expressways, and then suspension of PUV modernization, which are parang contrary po doon sa sinusulong ni Presidente nga na digitalization at saka yung modernization ng ating transport system. Yes, katulad ng sinabi ko nga kanina, ang pinupush po ng Pangulo ay magkaroon at least ng 95% na digitalized transactions, lalong-lalo na sa gobyerno. Pero ngayon pa lang po ay katatalaga ni Secretary Vince Dizon. So, dapat po rin natin siyang bigyan ng pagkakataon para aralin po ito. May mga issues po, especially sabi nga niya po, ay kailangan nating gawing perpekto yung expressway system natin. So, pagbigyan po muna natin ang ating newly appointed Secretary of DOTR, Vince Dizon. At kapag ka po ito ay kanya naaral, maaari po siya magbigay ng report kung kinakailangan talaga 100% na dito sa expressway payment, cashless expressway payment. At makikita po natin kasi ang kanyang punto. Okay? Kaya dapat din pong pag-aralin ito. Ang sabi po niya, mahihirapan po talaga na 100% sa lahat ng expressway toll na cashless. May pagkakataon po kasi na malamang wala po kayong cash at the time or naka-deposit na amount sa inyong RFID cards. Mahihirapan po, ibig po kayang maging result nito ay mag-penalize or magkaroon ng penalty. So, tingnan po natin kung paano po itong aaralin ni Secretary Dizon at siya po ay magbibigay ng kanyang assessment at report sa ating Pangulo patungkol dito. Yung sa PUV modernization, ma'am. Muli, marami pong stakeholders na kakausapin si Secretary Dizon. Alamin niya kung saan maaaring magkaroon ng negotiation. At hindi naman niya po pinapasubali na kailangan po talaga ng POV modernization. So, PUV modernization. So, mas maganda po na tingnan po muna natin kung ano ang kanya magiging action. Bigyan po natin siya ng tamang panahon para maaral ito. Mahirap po kasi ngayon, ilang araw na po ba siya? 2 weeks? Parang ganun pa lang po, no? So, hayaan po natin muna maaral at saka po siya magbigay ng kanyang assessment at evaluation sa Pangulo. Ann Soberano, Bomborazo.
Yusek, good morning. Reaction lang po from the palace sa ginawang pag-question ni Dr. Tony Liachon sa zero government subsidy sa PhilHealth sa Supreme Court. First time po daw ito sa history ng Pilipinas na hindi binigyan ng importansya ni Presidente ang kalusugan ng bawat Pilipino. Ano pong take ng palace dito? Meron pong mga dahilan dito kung bakit po naging zero subsidy ang mga mambabatas natin. Pakinggan na lang po muna natin kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court. Kung sasabihin po ng Supreme Court na dapat po na ibalik ang subsidy mula sa gobyerno, tutuparin po natin yan at magkukumply po tayo kung ano man po ang sasabihin ng Supreme Court. Thank you. Christian Yusores, Radyo 630. Good morning po, Yusek. Recently po, Solicitor General Bernardo Guevara challenged the ICC na instead na pilitin yung Philippine government na makipagtulungan sa kanilang investigation sa drug war, ibigay na lang sa gobyerno natin yung mga hawak nilang ebidensya or information kung talagang gusto nilang makatulong doon sa probe sa drug war. Is the palace agree at Soljan's statement? Sa ngayon po, lumalabas po na ang sinabi po ni OSG Guevara ay kanya lamang po na opinion. We have to stand by the statement of Executive Secretary Lucas Bersamin. Nandun pa rin po ang ating polisiya na wala pong jurisdiction ang ICC sa ngayon. But kapag ka po humingi ng tulong ang Interpol, magkukumplay po tayo at tutulong po tayo. Yun pa lamang po ang pinakahuling pronouncement ng palasyo. Eden Santos, Net25. Ma'am, going back po dun sa POGO issue, sabi po ni Secretary John Vic Rimulya yesterday na yung magulang nung batang dinukot po sa Taguig, yung estudyante sa isang international school, ay Chinese national and a former operator po ng POGO. Ang tanong lang po, bakit po nananatili pa sila dito sa Pilipinas at nakapag-aral pa sa isang international school, gayong pinaban na nga po yung POGO at lahat po ng involved doon ay pinapakasuhan at pinapadeport. As of now, wala po tayong detalye kung ano po yung identity or yung talagang complete na personal circumstances nung binabanggit nyo mong Chinese national. Sila po ba ay walang dokumento as of now para sila po ay makapag-stay? Kung wala po silang dokumento, we have to check on that. Hindi po tayo maaaring magsalita against them. Kailangan natin ng dokumento. Kung sila ay walang dokumento rito at nakakapag-aral pa, malaking question po yan at dapat po natin talagang imbestigahan. Alvin Baltasar, Thank you po. Radyo Pilipinas. Yusek, magandang umaga po. Good morning po. Follow up lang po doon sa tanong ni Ate Eden. Sabi niyo po kanina, magiging mabilis yung action natin laban sa POGO. Does this include yung order natin sa Bureau of Immigration na bilisan, paspasan yung pagpapadeport doon sa mga kinakailangan ng ma-deport? Isasama po natin yan. Sa tamang panahon, sa tamang aksyon, magagawa po natin lahat yan. Basta po siguro yung mga detalye pong ito, kung mga requirements ay na-comply na po, para po sila ma-deport, lahat po yan ay gagawin natin. Evelyn Quiros, Filipino Mirror. Good morning, Yusek. Doon lang po sana sa mga sunod-sunod na illegal pogos na nahuli ng PAOK sa Pasay. Meron po bang direktiba ang Pangulo dito? At as a lawyer po, meron po bang liability ang mga LGU officials dahil na-issuehan po ito ng mga permits? Alamin po natin kung hanggang saan po ang naging partisipasyon ng mga opisyal ng LGU. Kung nabigyan po ito ng permit, kahit wala pong tamang dokumento, at lumalabas po na lahat itong mga taong ito na nagkaroon po ng tsansang makapagtrabaho sa Pilipinas, malamang ay hindi lamang po mga opisyal ng LGU ang maaaring managot. Kailangan po nating matrace kung paano nakapasok ang mga foreigners, Chinese nationals in particular, or may iba pa, no? May iba pa pong foreign nationals. At ito po ay pag-aaralan natin at makikipagtulungan po tayo sa lahat ng ahensya para masugpo ito and at the same time, mapanagot ang dapat mapanagot. Thank you. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, on another issue. Medyo naging controversial yung sa busway, Okay. Yusek, ano? Ngayon, mukhang nagre-request yata ang Philippine National Police na ma-exempt sila in case of during emergencies, magamit din yung busway. Anong reaction dito ng pala sa Yusek?
Kung hindi ako nagkakamali, meron naman pong provision dito na kapag ka po in case of emergency and on duty, allowed naman po silang gumamit ng busway, EDSA busway. Pero dapat lamang po, ito ay mapatunayan. Hindi po ito maaaring maabuso at gagamitin lang po yung salitang emergency. So bago po sila gumamit ng busway, siguraduhin lamang po nila na hindi nila aabusuhin yung ibinigay sa kanilang karapatan na gumamit ang busway dahil gamit lamang yung salitang emergency. Does this include yung mga emergency meeting? Kapag ka po kasi sinabi natin na miyembro ng PNP, ambulansya, fire truck, hindi po kasama doon yung emergency meeting. Kung may emergency meeting, mas maganda po umalis sila na mas maaga sa kanilang bahay. Salamat po, Yusek. Ana Bacho, GMA News Online. Morning, ma'am. Morning. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am? Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po to ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po to dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Matatandaan niyo po ba yun? Noong, kailan po? Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Ito. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po ba yon? Because meron pa po ako ditong statement niyan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalong-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing nabulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-i-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kesa sa may mga ibang tao na gustong magpabagsak ng gobyerno. Ma'am, she's arguing that it's part of freedom of expression. Yes. Wala po tayong masasabi kung kanyang ine-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkol lang palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Ma'am, nabanggit niyo po kanina wala pong reaction si Presidente. So nakakausap niyo po ba siya tungkol sa mga ganitong pag may banat po yung mga Dutertes against him? Tinanong po natin yan sa PCO na nakipag-usap kay Pangulo dahil tinanong natin, definitely alam natin na ito ay magiging issue. Ang tinanong po natin, ano po ba ang reaksyon ni Pangulong Marcos? Kilala po natin ang Pangulo. Hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito. Kaya hayaan na lang natin dahil siguro iniisip niya ang suggestion na ito ni VP Sara na i-entertain o maging okay lang na maging magalit sa gobyerno ay isang napakawalang kwentong suggestion. Thank you, ma'am. Maricel Halili, News 5.
Magandang umaga po. Good morning. You mentioned earlier about destabilization. What do you mean by that? Meron po ba kayong natanggap na information about anything about this tab? Wala tayong formal na impormasyon na may destabilization, but mapapansin po natin sa kanilang mga statements kapag sila nagrarally, nag-uudyok sila ng galit, nag-uudyok sila sa mga tao na ito ang paniwalaan dahil ang gobyerno ngayon ay abusive at excessive. Doon pa lamang po ay makikita natin, mararamdaman natin kung saan sila papunta. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, follow up lang po doon sa issue. Yung bang ganung mga pronouncement, statement, being a lawyer, Yusek, pwedeng ma-classify as inciting to sedition? Ang alin po doon? Yung magagalit? Hindi pa po. Maybe one step towards that. Pero hindi pa po. Salamat po, Yusek. Sam Medinilla, Business Mirror. Hey, good morning, ma'am. Na-mention po nila na mas gusto po nila sana na si Vice President Sara Duterte na mag-focus on doon sa mga statements na makakatulong productive for the government. Pero si President Marcos po, in his campaign rallies, nag-issue rin po siya ng mga criticisms from doon sa previous administration na parang against doon sa nakaraang president. Hindi po ba na dapat same na kung gusto ng unity ng Malacanang na statement of unity from Vice President Sara Duterte, should that policy also apply to President Marcos? Tandaan natin, kung mapapansin ninyo at kung matatandaan ninyo, ang mga binanggit sa una kick-off rally ng Pangulo ay naaayon naman sa records. Naaayon naman sa pangyayari. At ang isa sa pinag-usapan na natin to, ang tingin natin sa isa sa nag-trigger ay yung patungkol sa nagde-deliver ng suka. Tandaan nga natin, inuulit ko, hindi po walang pinangalanan ang Pangulo dito. At nung sila ay sumagot muli, hindi po ba karapat-dapat din na sumagot ang Pangulo na nang-aayon din naman po sa kanyang mga records, sa kanyang mga naobserbahan. Hindi lamang po kasi dapat ang ibang partido o ibang tao ang maaari magsalita patungkol dito. Karapatan din po ng Pangulo na magsalita kung ano po yung kanyang damdamin. Ito naman din po ay para mapakita sa tao kung ano ba yung katotohanan. Mahirap po na yung isang party lang ang sumusuntok. Kailangan din po tayong sumangga. Tapos, on another matter, ma'am, recently nakipag-meeting po si First Lady Lisa Marcos doon sa some cabinet officials regarding sa preparation po for the ASEAN Summit. Ano na po yung update dun sa preparation ng government for the ASEAN Summit? May budget na po pala? Or para dun sa 2026? Actually, pinag-uusapan pa po yan. Nakausap ko po kanina. Yung mga naghahanda. Sa media affairs lang po tayo, ha? Yung Committee on Media Affairs and Strategic Communications. As of now po, meron na po silang nagawa. Meron na po silang master plan. At meron na din po silang technical working group within the PCO. So, kahapon po, nadinig ko rin po ang Secretary Jay. Kausap po ang ibang opisyales patungkol po sa preparasyon ng sa ASEAN Summit sa darating na taon. Bali, may magiging official capacity po kaya si First Lady dun sa preparation natin for the ASEAN Summit? Wala pa po akong alam sa ngayon. Itatanong po natin kung ano po kaya ang magiging papel kung mayroon man ni First Lady. Thank you po, ma'am. Ivan Maydina, GMA7. Yusek, kahapon nabanggit ni Secretary Remulla na utos ng Pangulo tugisin yung mga nasa likod ng kidnapping ng 14-year-old student na pinutulan ng daliri. Baka may maidadagdag ho kayo. What are the President's thoughts on this particular crime, especially it being extra chilling and extra disturbing na ginawa po sa bata yun? And I would like to ask that question in the context of apparently may pinupush pong narrative that the peace and order situation currently is deteriorating not just in Metro Manila but in the entire country. Okay, itong nangyari na kidnapping na to, ilang kidnapping na ba ang napabalita natin ganito? Kung isa pa lamang po ang nangyaring ganito, of course, hindi po natin kagustuhan
ang pangyayaring ito. Kaya po pag-iigihan pa ng ating mga ahensya na ito ay ma-prevent, ma-stop, mahinto. Pero para sabihin na yung crime rate natin tumataas, prevailing na, hindi po yun tama. Kung papansinin po natin, maaari natin ikumpara ang mga pangyayari sa naunang administrasyon at saka sa nangyayari ngayon. Mas maganda po sana magbase tayo sa data, statistics. Kung pagbibigyan niyo po ako, hihingi po ako ng data sa mga susunod na araw para po mabigay natin sa inyo. Kung ano ba talaga yung numero ng ganitong klaseng mga krimen na nangyayari sa atin. Ana Badjo, GMA News Online. I'm sorry, baka may reaction lang tayo sa China keeps on pressing the Philippines to withdraw the missile system from the South China Sea. Yung kahapon, ma'am, na sinasabi po nila. Uulitin pa rin po natin ang pinakahuling pronouncement ng Pangulo. Hindi po nagbabago ang Pangulo sa kanyang pronouncement. Meron po siyang mga demands. Kung gustong mag-demand po ng China, meron po tayong counter-demand dyan. Pareho pa rin po ng ating stance. Ang Pangulo, ganun pa rin po ang kanyang stance. Thank you, ma'am. Tuesday New, DCWB. Hi, ma'am. Follow up lang po doon sa klase ng pangangampanya ni Presidente sa mga campaign rally na sumasagot. Sabi niyo nga kanina, hindi naman pwedeng suntok lang ng suntok, kailangan din yung sumalag. Pero kailan po kaya masasaksihan ng publiko yung the real platform na ikinakampanya ng bawat panig? Sa tuwing nangangampanya po kasi may batuhan ng kung ano-ano. Ang hinahanap na po ng tao ngayon ay yung kung ano yung kayang maipatupad ng ating mga kumakandidato. So, when will we expect the President na gano'n naman yung kanyang maging tema sa mga campaign rallies instead of nagpaparinig o nagpapasaring? Sa lahat po ng campaign rallies na napuntahan po ng Pangulo, ang mga kandidato niya po mismo, ang kanyang mga sinusuportahang kandidato, ang nagsasabi kung ano ang kanilang magiging program, ang kanilang magiging proyekto para sa ikauunlad ng bayan at sa ikauunlad ng taong bayan. Siguro po, kailangan lang po talaga paminsan-minsan ang ating Pangulo ay maging transparent din siya sa kanyang nasa loobin at para po maipahatid din sa mga tao na he is not and will never be a weak leader. Thank you, ma'am. Jean Mangalus, Philstar. Hi, Attorney. You mentioned earlier that the President didn't react when there were alleged anomalies under Vice President Sara when she was DepEd Secretary. Tama po? So, but was the palace taking cognizance of these alleged anomalies at the time that they were happening? And outside of the impeachment trial, is it possible for the Vice President to face investigations for possible corruption in the DepEd? Of course, Ma'am, ito naman po ay nasa news na po. Ito po ay recorded. Yung pondo na nagamit sa pagkain na dapat na ibibigay sana sa mga estudyante, naka-record po yan na ito po ay nasira lang at hindi nakaabot sa mga estudyante. So, kung nire-recognize po ba to ng palasyo, nasa record naman po yan. Meron pang second question? Ano yan? Outside of the impeachment trial, can she face investigation for alleged anomalies like that? Outside of the impeachment trial? Actually po, nasa COA po ito. Ang COA po ang nagkaroon ng pag-iimbestiga po dito. So, kung meron pa pong additional na pag-iimbestiga dahil sa nangyaring anomalya, wala pa po tayong masasabi sa ngayon. So, hayaan lang po muna natin ang COA na magbigay sa atin ng complete na record para if ever na ito ay maging final na at wala naman tututol sa naging pag-iimbestiga rito, maaari po na magkaroon tayo ng panibagong pag-iimbestiga para dito. Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, just for the record, bakit po hindi nagsalita si Pangulong Marcos about the supposed issues or corruption issues sa DepEd during the time of the Vice President when she was a close ally of the administration? Hindi po kasi siya yung tao na maninira ng kanyang leader, yung kanyang mga kasama sa pamahalaan. Hahayaan niya lamang po mismo ang tamang otoridad, ang tamang ahensya na mag-imbestiga rito. Hindi po siya kahit kailanman
magsasabi sa taong bayan na pwede po kayo magalit kay ganito, kay ganyan. Hindi po yun yung pagkatao ng Pangulo. So given now na medyo not medyo, talagang bumabanat na ang Pangulo sa dating administration, ibig sabihin ba nito may napatunayan na with regard to the leadership of the Vice President sa DepEd? No, ang binagot ko lamang po kanina ay patungkol sa nabubulok na pagkain na dapat ay napunta sa mga estudyante. Yan po naman ay given na. Napatunayan na po yun. So meron nang ang... Meron po yung records. Okay. Salamat po. I think, Yusek, there's no more question from the MPC. Sorry, we have one last Opo. question. Vance Fernandez, please, Vance. Ma'am, are you amenable sa pagbibigay ng o pagpapataw ng sanction doon sa mga officials na dumadaan sa busway kapag napatunayan na hindi ito emergency ang reason nila? Opo, ang palasyo po ay ayaw po ng abuso. Definitely po, kung sino yung dapat managot, kung may pang-aabuso, ay dapat lamang pong managot. Hindi po ito tolerate ng palasyo ang mga abusong gawain, kung mayroon. Anong sanction po? Probably. Because you are a lawyer. As of now po, ay maaari po yung pag-usapan dahil ang penalty lamang po pagka po dyan dumaan ay tinitikitan lamang at 5,000 na fine. Siguro maaari pong pag-usapan yan, especially po kung ang nagbabiolate ay mga public servants. Yes, ma'am. Another question. Alam natin, ma'am, na maraming fake news. Kasi, ma'am, may fake news po ba yung kumakalat na video nyo regarding dun sa umano'y pagwawala nyo sa Maganda yan. Maganda yan. Hindi na to salita ng palasyo at ng Pangulo. Ako na to. Okay. If given a chance to do that again, I will. Why? Because I did that for justice. Maybe yung nakikita yung video, that's 2015. Oh. Can you see my face there? Look younger. That's 2015. Okay, why nila pinapalabas to? And splice. Dahil ayaw nila ako siguro na manatiling tagapagsalita rito ng palasyo. Una, ang kwento niyan, merong dalawang magsing irog na hindi na nagkaayos. Yung bata na iwan sa bahay ng babae, flight stewardess yung babae, iniwan sa driver. Nung tumawag ang school sa tatay, nalaman niyang wala yung nanay, kinuha yung bata sa bahay na kasama lang ang driver. First child niya yon. Now, nung dumating yung nanay, nagalit dahil hindi sila okay nung tatay. Now, kausap ko yung babae. Kausap ko yung babae. Ang sabi, makikipagkita sa kliyente kong lalaki dahil pina-psychologist nag-undergo ng psychological evaluation, child psychological evaluation yung bata. Makikita sila, ipopromote ko na po sa SM San Lazaro. Umiinom ng kape. Ulitin ko ulit kung saan, Starbucks. Magkikita sila, nung lalaki, pumayag ako para magkaayos. Okay? After that, bigla na lang, I just came from a hearing, the Ramjen case in Paranaque. So, ayoko na sana pumunta sa police station. But my husband said, let's go. So, pumunta ako, wala pa sila, nagpa-medical yata. So, I told to the relatives, ito pa, cool lang ha, cool. But when I was there with the relatives, sabi ko, doon sa police, lahat naka-civilian, wala naka-uniform habang nag-aresto. Sabi ko, saan po yung warrant of arrest? Ano pong complaint? Hindi ako pinapansin. I introduced myself as a lawyer hanggang sa umabot kami sa women's desk. Okay? Tapos noon, tinuro sa akin ng kliyente ko kung sino yung lalaking humatak sa kanya. So I was asking for his name, tinalikuran ako. Okay? So ngayon, sabi ko dun sa isang babaeng sa isang babaeng police, okay, ano ang complaint? I deserve to know that. I was the counsel. Walang complaint, walang warrant of arrest. And
and my client was not doing any crime. You know, guys, what are the reasons or causes for a warrantless arrest? You know that there should be at least the guy or the accused or the suspect should have been committing a crime. Or there is a reasonable belief that he had committed a crime. But none. He was just drinking coffee. And there was a text from the guy that she was amenable to be intimate, only intimacy. So how could there be violation against women and children? So when I was there, I talked to the colonel. I forgot the name of the colonel, parang bossing nila. Sir, wala tong warrant of arrest. Walang complaint. Walang... And then, after that, it was not the problem with Inquirer.net at the time. Sino Inquirer dito? Di ko alam kung sino yun nakalimutan ko yung parang hindi niya lahat kinuha yung kwento. She did not even ask me. Nag-viral lang, kinuha niya agad nung ako na ay huhulihin. But before that, I talked to the officers. Sabi ko, sir, walang warrant to. And then, one of the officers then, doon, nadinig ko, nasa labas na kami, sabi ng ibang mga pulis, pakulong mo na yan. Na-splice to. Ang sabi ko, ipagtanggol ang kliyente ko, ipakulong mo ako, anong kasalanan ko? Yun siguro yung nakita nyo. O hindi, na-splice. O yan, na-splice yan. So if you want to get the original copy niyan, pero siyempre putol-putol na rin yun edited, sa Inquirer.net, that's 2015. September. Alam ni Miss Pia yan. Hindi nga ako, wala nga akong penalty at that time sa ABS-CBN, sa DZMM. I was allowed to, diba? Otherwise, kung meron akong mali, I would not be allowed to go on air. And then after that, oh yan, that's 2015. Yan ang panoorin nyo, hindi yan splice. Okay? So, at that time, sabi ko, walang warrant of arrest, walang complaint. Doon pa lang sila gagawa ng complaint. So, sabi nung isa, namaya pa na yung isang pulis, sabi niya doon sa pulis na babae, anong gusto mo? Sabi niya, pakulong yan. The problem is, kinulong ako, hindi naman di kulong, it's detained. Dinetain ako, my husband, and my secretary. Why? Kung ako lang naman ang gusto nila, dahil lumaban ako, nangatwiran ako. Di ako lang. Ba't masasama yung asawa ko? Ba't masasama yung secretary ko? Hindi ba? So, hindi yun nakuha ng Inquirer.net. Yan lang. I was not even interviewed. What happened? Di ba? And the title. The title. So, umpisa pa lang yan, yung comment pa lang yan, marami nang nag-bash doon sa gumawa ng title. Okay, again, hindi yun iskandalo. That's a fact. It's a fact. So, if you will be my client and you will experience the same, I will do it again and again and again for justice. Nung nandiyan ako, na-detain ako, sabi ko, okay lang. Parang si Jose Rizal. Hero lang ang dating. So, pampalubag ng loob kasi nandiyan ako di ba? Yan lang po, yan lang. So, wag po kayo maniwala dun sa mga na-splice na video. Kasi yan, that's the truth. Okay? Ma'am? Yes, ma'am. Yes. Another one. Parang ang haba ng kwento ko dun Ma'am, yung regarding dito, napapaulat na di umano'y kapatid mo si Franz Castro. And then, is this a fake news? Meron daw, this is a part of a demolition job against you. Against me? Yes. Demolition job yung tape na to? Yung video na to? No. Lahat ng lumalabas. Oh, definitely. You can assess that. They want me out. The soonest. Diba? And about Congressman Franz Castro, if ever na naging kamag-anak ko siya, I will be proud. The problem is, hindi So, pa diba si Fidel Castro ng Cuba, kamag-anak ko? Well, I have a brother, yung tatay ko, pinangalanan siyang Fidel A. Castro. Pero yung taga-Cuba, hindi ko tatay yun. Diba? So, lahat ba ng Castro dito, kamag-anak ko? But if they will acknowledge me as their relative, di okay lang.
Di ba? Wala namang masama doon. Thank you, ma'am. Okay na? Okay na. Okay. Wala na. Dito nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang umaga.